Mga kapuso, pati ang paglaki ng mga alagang baboy, apektado na ng mainit na panahon. Mahigit 9 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura ayon sa Department of Agriculture. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang bitak-bitak na lupang ito, isa palang dating palaisdaan na natuyot na dahil sa sobrang init. Isa lang ito sa matinding epekto ng El Nino sa lalawigan ng Bohol. Natuyot na rin ang ilang sapa at bumababa ang tubig sa ilang ilog pati na sa Pilar Dam. Sa kabuuan, 36 na bayan sa lalawigan ng lubhan ang naapektuhan, dahilan para magdeklara na ng state of calamity ang probinsya. Matindi nga ang dagok ng El Nino, partikular sa sektor ng agrikultura. Sa buong bansa, umabot na sa 4.6 billion ang pinsala sa bigas, 3.17 billion naman sa mais, 1.6 billion sa high-value crops, habang 10.47 million naman sa livestock and poultry. Ayon sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, bukod sa may mga nangangamatay na baboy, isa sa mga karaniwang epekto ng sobrang init na panahon sa mga baboy ay ang hindi paglaki nito. Instead of being able to grow them to 115 to 120 kilos na live weight, ngayon siguro parang 90 to 100, maswerte na, no? Napakahirap. Dahil mahal pa yung feeds. So siyempre, ang chances are, yung mga farmers, kahit na maliliit yung baboy, pagka nasa sapat na age na yan, ilalabas na rin yun. Yung maliliit, na nakakatay na. Kasi kasama sa walang paninda. Dahil pa rin sa mainit na panahon, apektado rin ang presyo ng pagkain ng mga baboy, tulad ng mais, kung saan umabot na sa 3.17 billion pesos ang pinsala. Tataas na naman yung presyo ng corn kung yung supply natin ay wala. Batid ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino sa mga hog raisers. Right now, we're importing 40% ng corn. So gusto namin mapalit na natin yon kasi para ma-increase natin yung production natin ng mga raw materials na hindi natin i-import. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng liempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, naglalaro sa 330 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Sa kabila naman ng mga hamon ng El Nino, siniguro ng DA na sapat ang supply ng baboy ngayon. Malayo rin ang presyo ng retail sa farm gate price ng baboy. Minsan ang difference 50, 100 pesos. We have enough supply, tapos mababa yung presyo. Kasi may mga traders kasi nagte-take advantage. So, isa-set natin yung pagpunta natin sa mga lugar na talagang mababa naman. Kapag sila mag-take advantage sa mga consumers natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.